So magandang araw kabola, sa video na ito madami na naman tayong pag-uusapan kabola. Primarily nakafocus tayo dun sa update po regarding po sa Magnolia Hotshots that just made a trade kabola, pero meron pa yung kasama kalakip dun sa post po this Bado kabola. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Start with some news. Ito nga po si Justin Aranya na panood nyo po ba yung pagkaka-technical niya dun sa game po nila kabola against Phoenix, So dun pinakita niya rin talaga, talagang din siya, nagalit din Sabi niya, parang tatlo yung sumabay sa akin, tapos ramdam ko, parang nampas yung kamay ko. Sabi ko, Freb, walang foul ka. Tapos na-technical na daw siya kabola. So nag-aaroon na nga ng frustration din. Ito si Justin, nadala lang na emosyon. Siyempre gusto ko nang manalo. Sabi niya, kabola, tagal na rin nila na hindi po nananalo. Pero overall again, we believe that it will be worth it. Just imagine him and Baltasar in one team. I think that will be very hard to stop, especially kabola, if yung pong outside shooting ni Baltasar talaga is naging pulido kabola. Speaking of Phoenix kabola, dinenay na po nila ito pong si Larry Muyang na nakalagay nga po dun po sa roster ng Pampanga Giant Lanterns kabola ng MPBL. Sabi po ng Phoenix, nakakontrata pa sa kanila si Larry until 2026. Yan po yung sabi kabola. Now, nagtataka siguro, bakit nilagay po ng Pampanga dun sa kanila pong lineup? Allowed kasi yun reserve kumbaga kabola. Of course, nilagay lang naman sa pangalan. Kaya kapag may nangyari, halimbawa, at siya po yung naging available, at least nandun na po siya sa rooster na pinasa nila. Kasi yung pinasa po nilang rooster actually kabola, I think hindi na yung pwedeng baguhin for the entire season. So, yung mga prospective o yung mga pwedeng makapasok in the latter part of the season, dapat nilalagay mo na doon. At yun lang naman po yung ginawa ng Pampanga. So now, hindi ba natin i-expect po si Muyang na maglaro for Pampanga? Tignan natin, di ba? Malay mo, there will be a deal that can be done between Converge. Alam naman natin yung Converge. Connected po yan kay Governor Delta Pineda. Now, isa pang nangyari po ngayon recently, di ba? Nagbigay po actually kabola. Hindi na pabalitaan ng 100 tickets last Wednesday. Kabola, ito pong PBA, diba? Celebration daw kasi ng anniversary kabola. So, ang nangyari, of course, nag-backfire yan, diba? Pinagtawanan sila sa netizens kabola. And then, in a way, nilangaw pa rin naman po yung kanila pong game. Sa akin lang naman kasi, magpapamigay ka na nga lang 100 pa, diba? Ba't hindi pa na lang nila sinabi na free for all, diba kabola? Parang, yung nakakatawa din para kasing, parang dinadown mo pa mas lalo. Parang kasing, nagkikreate ka lang image siguro na maraming nanonood na 100 is worth it na. Pag tinitignan naman natin yung laro, wala namang nanonood kaboli. Diba? Almost all the elimination games, ang average lang na rate ng napupuno, nasa 10 to 15%, diba? Kabola, mga Hinebra games na lang yung maabot ng 40 to 50%, diba? Pati nga Manila Classico, hindi na rin napupuno. So, again, they continue to make bad decisions. Again, another bad decision by the PBA. So, nakakalungkot lang, ayaw talaga nilang harapin po yung problema. One thing talaga po, until now, na hindi nila ma-realize and nakapag-disappoint po kabola sa mga fans, is yung existence po ng mga farm teams, kabola. Yung pag-allow sa kanila po na mag-exist, kabola, na kahit palantaran na hindi naman sila nasa PBA to win a championship, is nandun pa rin po sila, hinayaan po sila kabola, na makipag-trade at tulungan yung mga malalaking teams. Yan talaga yung nakapag-disappoint po ng madaming fans. Wala na rin po nanonood. Now, speaking po, Magnolia Hotshots, they just traded for Balanza. Pero din nga po si Postis, sabi niya din doon na hindi pa doon matatapos, kabola, na the team is now looking actually, kabola, to make other trades. And ang kanilang balak nga sana po is isa pong big man with range. So, mga Bo Belga, pwedeng Raymond Almasan, Troy Rosario, pwede rin mga talto po, diba? Pero overall, yan yung kanilang target. And of course, that is logical. Matagal na natin sinasabi yan. Yan yung lead nilang big man. Someone who can stretch the floor, diba? To help out Laput and Ian Sanggalang, diba, kabola? Pero will they make really that trade now? Mapapaisip ka kasi. Kasi po, kabola, diba? Very conservative talaga sila. Pero yun nga, the biggest reason kaya siguro nila gagawin is to try to help po salvage the image of Coach Chito Victolero. Siya talaga ngayon pino-point out ng mga fans na gusto nilang mapalitan. Kung makabala sa palagay mo, magte-trade po nga po kaya ang Magnolia. Comment na po sa baba.